Now, sa ating pong Food for the Soul and Food for the Spirit today at 6:05 in the morning, Darlene, bago tayo magbalita, bago tayo magpumustahan, sinasabi ho sa Biblia, mga kaibigan, sa Mateo, kung babasahin po natin ang Mateo 7, okay, 7, 1 hanggang 15 yata yun, o 16. Medyo, ano bang gusto niyo? Tagalog or English? Kasi pag English, medyo maiksi. Oo. Pag Tagalog, medyo bahaba. Siguro maintindihan naman natin lahat, ano? Oo. Pero may dalawang version ako dito. Kung ikaw ang papipiliin ko, English o Tagalog? Siguro Tagalog na lang para gaano ba kahaba yung Tagalog? Medyo bahaba ito, partner eh. Pero Pwede rin naman English tas explain na lang, ayaw no? ko kasing putulin. Oo. Ito kasi yung ito kasi mismo yung sinabi ni Jesus eh. Oo. Nung siya ay nagmi-ministro, nung siya ay sinusundan ng mga supporters niya before. At ang sinasabi po sa Mateo, mga kaibigan, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na iyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukad ng inyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo titignan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? Napapanahon po ito, mga kaibigan. O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-alis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal. Di ihagis man ang iyong mga perlas sa harap ng mga baboy, baka yurakan ng kanilang mga paa at mangagbalik at kayo'y lapain. Magsingi kayo at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo at kayo'y mga kasumpong o kasusumpong, magsitutok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutok-tok ay binubuksan, kumakatok. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hinga ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? Kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa iyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag o maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Mag-iingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit lupa o tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bungay inyong mga kikilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinigan, o ng mga igos sa mga dawagan. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti, datapot ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama, at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis po sa apoy. Sa last part noon, partner, Englishin ko na lang. Sabi niya, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven,
but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against the house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Mga kaibigan, naintindihan ho ba natin yung mga katagang binanggit ho natin today na mismong galing ho kay sa Panginoong Jesus? Napapanahon, hindi po ba? Nakita niyo ho yung nangyayari ngayon. Oo. Naghuhusgahan tayo, nagsisiraan po tayo. At dahil sa mga kagaganapan, nawawala na ho ang ating pananampalataya sa Diyos. Nagkukulang na ho tayo. Tama? Nababawasan ho yun pong ating pananampalataya at tiwala ho sa Diyos. Para bagang tayo-tayo na lamang ho ang nagre-resolba sa mga bagay-bagay sa buhay po natin ito. Ano man hong klase ng problema. Amen? Amen. Di po ba? Napapanahon po itong salitang ito. Parang nawawala na ho yung pananalig po natin sa Panginoon sa mga nangyayari sa paligid ho natin, sa tahanan po natin, sa komunidad ho natin. Kita nyo ba? Minsan, alam mo, partner, kailangan minsan tumahimik din tayo Oo, yung binabasa natin lagi, partner, yung slow to anger. Di ba? Yung Bible verse na yun. Kasi mga kanyusik ito lamang ho nangyari recently. Hindi po ba? Nakasulat nangyayari ho talaga. Kaya nakakatakot. Sana po ipanalangin po natin that only ourselves but everybody, tayo mismo ang ating bansa, nagkakagulo ho, mga kaibigan. Sila hong mga nasa itaas, sila hong mga leader, sila hong mga nakaupo ay nagkakagulo. Number one, because of what, Darlene? Because of power. Number two, greed. Number three, pera. Pansin niyo ho ba? Tayo hong nasa ibaba, nanonood lang ho tayo. Nakikinig lang ho tayo. At nagkakaroon tayo ng sarili nating opinion sa sarili natin. Sino ba ang paniniwalaan po natin? Tama ba, Darlene? Yan po yung nangyayari ngayon Nakakalungkot hong isipin, mga kaibigan, na nawawala ho ang Diyos sa buhay po natin sa nangyayari ho ngayon sa ating bansa. We keep on praying. We ask the leaders of all churches, all religions, to pray for peace sa bansa ho natin. Pero tignan nyo ho ang nangyayari, mga kaibigan. Because of power, because of greed, because of money. Ano ho bang pinag-uusapan ngayon? Di ba pera? Tignan nyo nga ho, mga kaibigan Basta pera, nagkakagulo ho tayo. At hindi lang ho piso, hindi lang ho 100 ang pinag-uusapan ho natin dito. Bilyong piso, mga kaibigan. Nakakalungkot lamang po na dumadating tayo sa ganitong sitwasyon. Na tayo po ay, sabi nga Darlene, nababalot ng kadiliman dahil sa tatlong nabanggit ko po na yan. Sana po, patuloy ho tayong manalangin dahil yan lamang po ang sandalan ho natin at sandata natin to fight evil. Okay? So wala ho tayong pinapanigan sa ng mga nangyayari ho ngayon. Bagkos ang gawin ho natin, magkaisa tayo, hindi ho para suporta ng isa o suportahan ng kung sino man,
Pero suportahan po natin ang bawat isa na hingin natin ang suporta ho at gabay ng Panginoong Diyos para matapos po itong sigalot ho sa bawat isa sa atin. Nakakahiya po sa ating mga karatig bansa, nakakahiya po sa ating mga sarili, nakakahiya po sa mga taong naniniwala, nagtitiwala at tumitingala dito po sa ating mga leader ng bansa.